Hirap po kasi kung may naghahanap po na tao tapos hindi ko naman po talaga natanggap po yung perang yun. Siyempre. So, yan po yung mga paliwanag ni Beyonce, no? About dyan sa missing. Kaya, Medyo pa kaya mas mas mabuti po sagutin ko po yung tanong din ninyo. Para ma-confirm po na wala po talaga akong natanggap na 20K po nun. Thank you po. So, another vlog, another content, at bago po ako magpatuloy-tuloy doon sa aking re-reactionan sa video ko na to, ingat-ingat po yung mga kababayan nating parting Bicol, no, na medyo nagkaroon ng earthquake, no, and I think one of the place na naapektuhan itong lugar nila Beyonce. And for sure, no, yung pabahay nila Beyonce magkakaroon ng issue yun. Dahil according doon kay Dr. Love, Redse, na mga napanood ko, and even kay Beyonce, mukhang maraming bitak daw yung bahay nila. So, ilang taon pa lang ba yung nakakalipas? Diba? Ang according kay Dr. Love, 5.7 daw yung intensity na inabot ng kanilang lugar. No? So, if you check that kind of intensity, kaya rin talagang sumira ng mga bahay, ilang gusali, if na substandard yung pagkakagawa. Well, of course, papasok dito ngayon yung usapin kung paano ginawa yung bahay nila Beyonce. No, pero hindi po yan yung tatalakayin ko sa content ko na to. Paalala lang po yun sa akin. And malamang, tulad ng sinabi ko, magiging issue po yung pabahay na yan. No? So, ito, ang aking gustong i-share sa inyo ay itong mga naging kasagutan ni Beyonce kagabi sa kanyang live stream. No? Kasi nag-live siya uli. And sa kanyang pagla-live, well, konting segue, nasa 1.6 or 1.3 pa lang ata yung kanyang watch hours. So, medyo mahaba-haba pa yung kanyang bubunuin. And kung ganun-ganun lang ang upload niya at madalang siya magla-live, medyo matatagalan talaga siyang makuha yung watch hours na yon. And marami pa akong napansin, no, sa mga naging live ni Beyonce, but separate natin pag-uusapan yon. Ang sa akin dito ngayon is itong about sa 20K. Dahil may 20K na nawawala daw at hindi nakarating ng buo kay Beyonce. Na sinagot din naman ni Kalinga Prab. So yan po yung dalawang video na aking kukunan ng clip. No, yung live ni Beyonce at saka yung live ni Kalinga Prab. No, dahil doon sa live ni Beyonce, na itanong po yan at nasagot din ni Beyonce. No, so most of talagang supporter ni Beyonce ngayon ay yung mga anti-Kalingap or yung bumabati ko sa Kalingap. And obviously, doon nakaside na si Beyonce. No? So regardless kung siya nakaside, saan siya nakaside, it's her choice. Ang akin po rito, magre-reaction lang po ako sa bawat komento nila. No, inulit ko po, reactor po ako. Hindi po ako nakakampi sa kahit kanino dito sa Kalingap community. Magre-reaction po ako based sa aking pagkakaunawa. And isa po dito sa aking pagkakaunawa ay itong aking isi-share sa inyo dito sa mga naging sagot ni Beyonce. So simulan po natin dito sa paliwanag ni Kalinga Prab. No? Na kung saan may mga pumasok sa live stream niya at may mga sinabi. No? So allow me to share portion of that live ni Kalinga Prab for us to understand kung ano po yung ibig kong sabihin. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo magsabihang fake news. Okay? So, ito po, share ko lang po sa inyo, no? Yan, si Kalinga Prab. No, na sumagot sa ilang katanungan dito sa live stream niya na to. So, let's hear what Kalinga Prab has to say. No? $20K para sa allowance ni Binong nagbagyo kayo. What? Nung bagyo pa? Pagbihira naman tong mga to. Ako nga nagsagot ng allowance ni Beyonce. Para lang
makasama. Nakalimutan niyo na ba yun? Ano itong mga basyo niniwala kay Kapeso? Sinungaling yan, traitor pa yan. Ba't niniwala kayo siya ng bira itong mga to? Kaya nga nakasama si Biancy dahil sinama ko kahit walang sponsor. Okay? So yan yung sinabi ni Kalinga Prab, no? Na kahit walang sponsor daw. Pero may isa na nag-comment, no? So I'm not sure if you know her. So allow me to show you yung comment nung isa sa mga nasa live na yan na mukhang against kay Kalinga Prab, no? Ito. Share ko lang po sa inyo, no? O, no? Yung comment nung sinabi ni Kalinga Prab na wala na siya raw yung nagbigay pa or yung sumagot ng mga gastos ni Beyonce, ito yung nasaging sagot ng Leia. So most probably mga bashers ito or against ito kay Kalinga Prab, no? Anong walang sponsor? Si Miss Annalyn nagbigay, paanong walang sponsor? So for those who knows this story, please share it on our comment section, no, para mas maintindihan po namin kung ano yung ibig sabihin nitong si Miss Leia. Because according nga kay Kalinga Prab, siya pa yung gumastos, no, kay Beyonce para lang makasama sa Baguio. No, kasi ang usap-usapan diyan, yung 20k nga daw na para kay Beyonce ay hindi nakarating sa kanya. No, hindi raw nakarating sa kanya. Yun yung tinatanong at hinahabol nung mga nagko-comment doon naman sa live ni Beyonce. And actually, mismong si Kapeso ay isa sa may mga tanong niyan. Nako-content ni Kapeso yan. At may nagtanong din sa live niya. I'm not sure kung si Kapeso rin yung nagtanong, pero isa siya sa nagpapasalamat, no? Allow me to share that comment of Kapeso. No? After, no, ito yung naging kami niya. Ayan, maraming salamat sa kasagutan, Beyonce. At least confirm. Thank you very much sa pagsagot. So ito yung missing or yung pinangangalandakan nilang 20k. No, na ngayon ang sabi nga ni Kalinga Prab, wala, no. Parang wala siyang na-receive at siya pa yung gumastos. Siya pa yung gumastos. It seems na wala nang alam daw si Kalinga Prab. Ngayon, kanino pinadala yung 20k? No, yun yung makakasagot. Kung yun man ay pinadala, tapos binigay kay Kalinga Prab or direct na binigay kay Kalinga Prab. So, yung sinasabi nitong si Leia na si Miss Annalyn, yung makakapagpatunay if this 20k really exist. No, kasi sa live naman ni Beyonce, sinagot niya rin po yan. Ito naman yung naging sagot ni Beyonce. So, wala pa rin picture. Yan lang naman po, Kuya Kapeso. Kinonfirm ko lang din po na wala pa akong natanggap na 20k po nang sa Baguio. So, yan ha. Kinonfirm talaga ni Beyonce na wala siyang natanggap na 20k. No? And yan yung kaninang binasa ko na itong sinasabi ni Kapeso na to. Yan. No? Nagpapasalamat siya dyan dahil nga nilinaw ni Beyonce yung about sa 20k na yan. So, let's listen further dito sa kay Beyonce. May karugtong pa yan, kaya lang ang tagal niya nga kasing magsalita uli. No? Kaya medyo tumatagal yung... Mahirap po kasi kung may naghahanap po na tao tapos hindi ko naman po talaga natanggap po yung perang yun. Siyempre. So, yan po yung mga paliwanag ni Beyonce, no? About dyan sa missing. Okay. No, medyo pa... Kaya mas mabuti po sagutin ko po yung tanong din ninyo. Para ma-confirm po na wala po talaga akong natanggap na 20k po nun. Thank you po. So, wala siyang natanggap na buong 20k, pero may natanggap daw siya na pera. Hindi lang buong 20k, na katulad nung nagiging usap-usapan sa live ni Kalinga Prab at dito sa live niya. Now, if this person, no, let's say, if this person really knows, no, itong si Leia GY, o kung sino man to, no, may mukha pa naman siya. If he really knows na ito ay nanggaling kay Miss Annalyn, sana lumabas to.
no? Para malinawan natin kung ano ba talaga yung totoo. No? Kasi parang ang tagal na ng issue na to eh. Kasi Baguio pa, kailan pa yun. Pero hanggang ngayon buhay pa rin. Hinahanap pa rin nila Kapeso at ng ilang mga galit kay Kalinga Prab. No? So, kung sino man yung Miss Annalyn na yan, siya po yung makakapagpatunay na mayroon ba o wala. Kanino binigay? Pinadala niya ba direct kay Kalinga Prab or pinadala niya sa certain individuals para ibaabot kay Kalinga Prab? No? Dahil ang sinasabi naman ni Kalinga Prab, wala siyang na-receive. Di ba? Siya pa actually yung nagbigay ng allowance ni BNC para makasama dahil wala nga raw sponsor. Pero yung sinasabi nun, may certain Annalyn daw na nag-sponsor para kay BNC. So we are not sure if that's the 20K. So, maaring yun yung sinasabi ni Beyonce na may natanggap siyang pera pero hindi 20K. Now, ano yung nangyari dun sa 20K? Na ngayon, parehong itinatanggi ng both side. Narinig nyo naman yung paliwanag ni Kalinga Prab at yung paliwanag ni Beyonce. So, hindi po masisettle to dahil pera po yan. No? Unless mayroon pong magpapatunay, especially kung may pinadalhan o may nagpadala. No? Yung source ng 20K, kung may 20K talaga. Yun lang po yung makakapagpalinaw ng issue na to. Dahil hindi po ito mamamatay hanggang nandirito po yung usapin na yan na walang magtutuldok. At ang tanging makakapagpatuldok lang yan yung taong minention nung viewers, no, kung meron talaga. So, kumbaga may pwede na tayong makitang source. So, kailangan na lang nun magsalita para maklear. Kasi totoo naman yung logic na sinasabi ni Kalinga Prab. Gumagastos nga sila ng milyon sa pagpapatayo ng bahay. Bakit niya pag-iinteresan yung 20,000? Pwede rin namang sabihin na pinagka-interesan kasi nga maliit lang, baka hindi mapansin. No? Pwedeng ganun yung mga isipin ng mga viewers, no? Yung mga galit kay Kalinga Prab. Pero logically speaking po, those money came from a sponsor. Kung ako po yung taong pagbibigyan ng pera, of course, hindi ko po gagalawin yun dahil hahanapin sa akin yun. No? Yun yung logic nun eh. No? Hindi ko po pwedeng pakailaman yun. Yung sa revenue, no? Pwede ko pa sigurong dayain yun. No? Gawan ng kwento yun. Pero yung galing mismo sa sponsor, imposible po na galawin ng kahit sinong vloggers yun. Ngayon, kung talagang ginagalaw ng ibang vloggers yung binibigay ng sponsor pa, matapang, malakas ang loob ng vloggers. No, kasi po, para sa akin, those money can be traced to a source. No? Pag doon sa source po nang galing yan, at hinokus-focus ng isang vlogger or ng pinagpadalhan, no? Makikita at makikita po yun. So, yun po yung logic nun. So, pwedeng malapit sa katotohanan ang sinasabi ni Kalinga Prab. Again, I'm not siding to Kalinga Prab. Ang sa akin po, gamitan natin ng simple logic, no? Hindi po yan pag-iinteresan, lalo't alam, no, na kayang matrace pabalik yan doon sa main source. Di ba? At kung yan ay gagawan ng ibang pagdadalhan, halimbawa, binigyan si Beyonce ng 20K, walang sinabi si Kalinga Prab doon sa sponsor na, ma'am, madam, sir, pwede ko bang ibigay yung iba nito sa ganito, sa ganun, kaysa sa ibigay ko ng buo kay Beyonce. Pag wala pong ganung pasabi at walang approval ang sponsor, wala pong magagawa si vlogger. No? It's either ibalik niya sa sponsor kung ayaw sumunod sa kanya or give it all doon sa pinagpapabigyan, sa beneficiary. No? Eh, hindi naman po ganun siguro kakitid ang utak ni Kalinga Prab para pakialaman yung pera na yan. Para po sa akin, ha? Kasi nga, can be traced, no? Pwede pong malaman kung saan nagmula yung pera na yan. Unlike po sa revenue. No? Iba po yung revenue eh. Kasi yan po, kami ang nakakakita. Alam nyo na kumikita kami but you don't know the exact amount kung magkano man yan. Kahit kami, hindi po namin alam dahil may mga tax na binabawas pa yan. No? Pero yung galing mismo sa sponsor, pinadala ni Remit, Gcash, no? Lahat po yan ay may traceability. Okay? Kaya doon po sa mga nag-a-accuse kagad,
look for this Miss Annalyn or this Leia para po malaman natin yung katotohanan. But for now, it's his word against her words. Ganun po yung nangyayari. No? Sabi niya. Tama siya, tama rin siya. Kasi wala pa tayong nakikitang pruweba. Now, we need to see a proof about this 20K kung nasaan. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And I might do another content about sa live kagabi ni Beyonce kasi talagang I can see from her na she's really ready to face anyone, no? Based po sa mga pinagsasabi niya, and she has a backup of all the anti-kalingap na minention niya sa live niya. So, gawan po natin ng separate content dyan. Yun lang po muna sa episode na to or sa video ko na to. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.